Batang 90s, handa na ba kayo? Netflix's one-hit wonder is here, starring Sue Ramirez, Khalil Ramos, Vivery, Gladys Reyes, and Romnick Sarmienta, directed by Marla Anchieta. It's a love story and a time capsule rolled into one, all about chasing dreams, second chances, and the unforgettable soundtrack of the 90s. Hi guys! Hey. Congratulations and thank you for making this film. Alam mo, nakakatuwa kasi pag batang 90s ka, kikiligin ka talaga. Yung soundtrack and yung feel direct, no? Yung cameos, yung personalities. Talagang mga 90s bumalik. So, yeah. Meron ba itong pinaghugutan yung kwento mo? Is it based on or inspired by someone? Something close to your heart? At bakit 90s? Paano ba? Ayoko marireveal, di ba? Sa'yo kwento mo? Direct kwento mo? Hindi ba sa ganito? Hindi lang. Actually, yung song, kasi favorite ko talaga siya na 90s song, yung Ako'y Sa'yo. Tapos, alam naman natin, isa siya sa mga one-hit wonders noon. Tapos, nagkataon na nung yun nga, yung sinusulat yung script, tapos naghahanap ako ng reason para masulat niya yun for the character na Entoy kay Lorena. Nung nakausap ko yung songwriter ng song, si John Bunda, parang ganun yung nangyari. Medyo similar. Share ko dyan, wag ka magalit ha, kasi kwento niya yun. Hindi naman sinadya, para lang naging inspiration siya na nagkataon na, so may ganung instance na parang sinulat niya yung song because may past na gano'n. Na may girl. Past siya, pero hindi ikaw? Hindi. Kala ko kayo. Direct-kilinaw ko lang. So, hindi mo love story to? Hindi. True to life pala. May mga elements lang. So, may inspired by? Marami. May inspired by sa buhay? Konti lang. Hindi naman. Which part kaya doon? Yung mga yung mga mixtape yan. Yung magbibigyan ka ng Pwede reveal sino nagbigay? Wag na. Well, ang asawa ni Direk. Nagpa-blush si Direk ko. Hindi alam yung tape na yan. Si ayun. Buhay pa? Oo. Tama na! Kaya si Direk. Pero sa inyo, alam ko ikaw Gladys and Direk, you've experienced talagang gumamit ng mga Walkman. Yes. Kayo ba inabutan niyo yung cassette? Hindi, ikaw Hindi ka po. ba pinapanganak? DVD, CD. Medyo naabutan pa namin. Pero Medyo, 96 kayo pinanganak, so 96. baby pa kayo nun. May mga kapatid kasi ako na mas matanda sa akin. So, bunso na ako eh. So, kahit 29 na ako ngayon, yung mga kapatid ko, 43 na, 40. So, generation nila, napasa nila din talaga sa akin yung musical influences nila. Pati mga beeper nila na witness ko kung paano gamitin, lahat nakita ko din naman. Ikaw, Khalil, meron ka bang na-experience na? My dad naman, sobrang dad, audio no? geek kasi nung daddy ko eh. Sorry. Parang tayo mga mamat dad. No, right? Pero hindi, yung kinalakihan kong music, iba sa mga kabarkada ko kasi yung daddy ko sobrang grunge alternative siya. So, tunog ng 90s. So, yun din yung influences ko. Tapos, ganoon din, cassettes sa bahay, nagkalat. Yung iba, sinira ko. Kasi di ba Tapos, di ba kailangan mo na parang ballpen para i-wind siya? Pero Khalil and Sue, yung story ni Lorena and ni Entoy, meron ba kayong personal experience? Nakarelate ba kayo somehow? Ako nakarelate ako kay Lorena sa part na when she has stage frights. Kasi surprisingly, guys, aamin ako, may stage fright ako hanggang sa araw na to. As in, bago ako sumampa sa stage, mahirap akong kausapin. Kasi parang nagpapalpitate ako, parang gusto kong masuka. Alam mo yun, parang umiikot yung tiyan ko talaga. So, yung part na yun ni Lorena, nagigets ko siya. Sorry, di ko sinisisi yung nanay ko, pero growing up kasi po, lagi niya akong pinapakanta sa mga kahit sa ang party. Same. As in, so nagkaroon ako ng trauma growing up pag aakyat sa stage na parang, oh my God, every time makakita ako ng stage, natatakot ako kasi feeling ko papakantahin ako ng nanay ko. So nagets ko si Lorena sa part na yun talaga. As in, yung parang, oh my gosh, alam ko yung feeling na stage. Ikaw, Khalil, si Entoy. Ako, yung nakarelate ako kay Entoy, and I shared this nung workshop. I know what it feels like to be a one-hit wonder kasi isa lang din yung sumikat kung kanta. Yun lang yung parang naging successful song ko. So, I kind of know what it feels like. The ins and outs of, being an artist here in the Philippines. Ako kasi noon, yung pangarap ko, tulad ng lahat, ay maging sikat na artista, maging magaling na artista. Pero pagpasok ko ng showbiz, may gulat din na, wow! Ang laki pala ng mundong to. Grabe. Sobrang, yung tingin ko sa sarili ko, ang liit lang kasi ito pala siya.
It's this big industry that has so many possibilities. Tsaka pag nandun ka, nakakalunod, no? Yeah. Ang daming tao, di ba? I mean, pero pag hindi naman ikaw yung nandun, parang nawawala sila lahat. In the 90s, a hit meant radio charts and CD sales. Today, a TikTok trend can launch a song overnight. But the challenge remains, staying relevant. Ikaw naman, Vivery, nakarelate ka ba kay Linlin? I think yes po. Kasi si Linlin kasi syempre she had to sacrifice also yung studies niya. After doing PBB, nag-struggle din po ako sa studies ko. Kasi syempre it's hard to juggle work and then studies. Yeah. Pero I was able to finish senior high naman po. Tsaka lang ako nag-stop for a few years. And then right now, I'm back in school na. So I still try to juggle work, life, and studies. So yeah, mahirap talaga eh. Mahirap talaga yung journey to stardom kasi marami kang kompetensya. Lalo na ngayon, so sobrang dami na talagang pumapasok ng mga bagong artista. So it's hard to like keep up talaga, especially since nag-start ako, mga 9 years na rin ako in the industry. So. I mean, to stay relevant with all these shows, ang daming mga talent show, biglang pagising mo, may bago na naman eh, di ba? Yeah. Just have to be authentic talaga. That's right. Pero punta naman tayo sa totoong OG. Wow. Yeah. 90s! Free of controversy! Ganyan, OG icon, nakakatanda yan. The legendary! Wow. Pero Gladys, Yes. you've been there, 90s. Alam mo, pinapanood ko si Clara, lintik talaga. Napakagaling, di ba? But you've been there, you're still here. Binigyan mo ba sila ng advice? Or nagkakwentuhan ba kayo behind the scenes? Because, Hindi naman nila kailangan, no? di ba napagdaanan mo na siya, na-experience mo siya, and ikaw nakahanap ka ng forever love. Yes, Di yun, ba? sinare And ko na sa paano kanila. ipagpatuloy yung journey? Dahil ang showbiz ay up and down eh. Well, yung ibang-iba kasi syempre yung 90s era, di ba? Doon sa ngayon. Like, for example, before, walang social media, di ba? So, pag magkakasama kayo sa taping, as in, nagbabonding talaga kayo ng di ba? Yung face-to-face ang bonding, di ba? Hindi yung lahat nasa... Kung mapapansin mo ngayon sa restaurant, lahat nakayuko, lahat naka-cellphone, di ba? Even sa taping, hindi maiwasan kasi syempre, pag mga boring times, di ba? So, medyo, kasi maaaliw ka na di ba? Na-entertain ka sa social media. Just like what Gladys said, wala pang social media noon. Kaya bonding sa set meant real chika, food trips, at tambay. Kaya siguro solid ang chemistry ng mga showbiz barkada ng 90s. Well, talagang yung pagkukontrabida, pinurso ko yun because of Nailolit also. Because she's been my manager for 3 decades. And then, she told me nung after Mara Clara, "Hoy, Gladys, no? Hindi naman sweet yung mukha mo, ituloy-tuloy mo na yung pagkukontrabida." Stay in your lane, no? Sinasabi niya na, at that time, wala masyadong batang nagkukontrabida eh. Siyempre, I started sa Mara Clara, I was 13, 14. And that time, gusto nila lahat bida sila, di ba? So ako lang yung matapang at malakas ang loob na, sige, kahamuhian nyo ko. Di ba? Because effective. I love that they love to hate me. So, sa akin, palakpak yun eh, doon sa performance na ginagawa ko. Ibig sabihin, siguro, effective kasi, di ba, nagagalit sila sa akin. Yung sa akin lang, bukod doon sa pagmamahal ko doon sa craft ko, no? Until na parang, nag-aaral pa rin ako, paano iba-iba yung approach dito sa, na to, sa, kahit kontrabida pare-pareho yung role mo, pero iba-iba yung approach. Yung dapat, yun gano'n eh. Inisip ko lang yan, may conscious effort ako na gano'n. And nagpapasalamat ako dito sa One Hit Wonder, walang bahid ng pagkakontrabida dito. Wala. As a sweet girl ko Kasi si dito. Tita Esther dito, which is by the way, gusto ko lang sabihin na lately lang ako nakarelate kay Tita Esther dito dahil meron na rin akong anak na musikero, si Christoph, So si Christoph, when he parang sign up for Star Records, di ba, sa Star Music. So, ngayon, naka-release na rin yung EP niya, ganyan. So, parang din ko na feel, wow, ganun pala yung feeling ng, yung anak mo, narinig mo na sa Spotify, sa diba, digital platforms. Tapos, syempre, umpisa pa lang, pagising mo sa umaga, syempre, ikaw yung unang-unang, papatugtog mo na, yung playlist na, ganyan. Kahit nasa CR ka, yun tumutugtog. Okay na talaga, sabi ng anak ko, Mami, ano ba yan, paulit-ulit? Hayaan mo na, para naka-count yan doon sa ano. Syempre, love your own. Syempre, sino ba naman ang unang susuporta? Which is, by the way, ganun si Tita Esther dito sa kanyang anak na si Jocelyn. So, relate talaga ako bilang nanay, bilang tita rin. So, sa achievements din ng mga pamangkin ko, ganun din ako ka-proud sa kanila, which is yun naman yung relationship namin ni Lorena. Kaya, parang parang sinabuhay ko talaga siya kasi ako talaga din yun eh. That's right. Oo.
At saka alam mo, thank you so much again for this film. I wish we had 20 more minutes to talk. Time is up na raw ako, pero pwede bang isang last question? Bakit nila hindi dapat palampasin, panoorin ng One Hit Wonder? Ako siguro for me, bakit kailangan nyo itong panoorin, especially for today's generation? Saan ba galing yung mga music na pinapakinggan natin ngayon? Saan ba sila nag-originate? How did the world of music actually start? And hindi pa nga ito yung start, actually, progression pa lang to, but gusto namin kayong ma-involve. Gusto namin makita nyo at maramdaman nyo, kasama ng mga nanay at tatay nyo, habang nanonood kayo, yung same na nostalgic feeling na gusto naming mag-come across sa screen. And we really hope na, ayun, this will make you dream and follow your dreams. This will make you realize what you really want in life. And yun nga, na you are your own person. You get to decide what you want for yourself. And what matters most is what your heart calls out for. Yay! Very well said. And I thank you. Yeah, I think, you know, the 90s, sobrang celebrated nung era na yon. You know, you see all the legendary bands from the 90s doing reunions now. You had Eraserheads, River Maya. So to the new generation, this film is like a peek into what the 90s was actually like. Aside from that, the wonderful soundtrack. Super. Yeah. Super. As in, it will get you going for sure when you watch it. You're gonna sing along to every song in the film. So yeah, watch out for it. Yay! I think this movie is very perfect for us kasi parang bridge siya from the 90s era to our era. So, I'm encouraging everyone, especially sa mga music lovers, na masarap pagmahal. Ayan, para sa inyo to. Watch One Hit Wonder this August 21 on Netflix. Yes! Well, actually, simple lang. Music unifies everyone eh. So, pag pinanood siya, sana magkaisa lang tayo. Ang ganda ng music Mag-enjoy choices mo dito. Super. Core memory. Siyempre, mabuhay ang mga batang 90s. Yes! Sabi niya kanina, di ba, sa mga kaira niya. Ako naman sa mga batang 90s, ipapanood niyo po ito sa mga anak ninyo at siguradong magugustuhan din. Ayan. Thank you so Thank much you, again. Thank you for this film. Thank you po. Ay, gina-goosebumps ako talaga. I watched it twice. So whether batang 90s ka or Gen Z, this film will take you back to the mixtape era while also giving you hope for second chances. One Hit Wonder is already streaming on Netflix. If you love this episode, don't forget to like, subscribe, and comment your favorite 90s song below. Who knows? We might feature it in the next episode.